Alright, yung mga kapatid, eto na nga, simulan na ho agad natin, wala nang paligoy-ligoy, pumunta tayo sa Ang Balita ngayon, shoutout dun sa page, congratulations, sabi ng ganun, sa mga pinklawan, ay, kinongrats yun sa mga pinklawan, bakit mga kapatid? Yan, buksan na ho natin, congratulations sa mga pinklawan, muling nagpasaring si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos kumalat sa social media ang mga larawan ng dagat ng basura na naipon sa bahagi ng reclaim area sa Parañaque kasunod ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Grabe ho nangyari, no? Isang bagyo pa lang ata dyan ng maulan-ulan, ganyan na. Sa kanyang video reaction, sinabi ni Barsaga, congratulations, may bagong swimming pool na ang mga pinklawan. Nauna nang naging laman ng social media ang mga larawan ng mga makapal na basura sa inanod at naipon sa lugar na matapos ang pagbaha nitong Lunes. Grabe. Sabi sa comment, thank you. Wag lang maging balance with dahil sa kakamyaw-miyaw. Parang kakampi pa ata sa administrasyon to. Ano? Nauna pa naligo mga DDS. Oo, kay Digong dati mas malala. Oo. Grabe nung panahon po ni Tatay Digong, ang naging malala lang nun, may pandemic tayo. Pero kung sinabing baha ng baha, hindi naman ganun ata kalala. Pero hindi niya ibinida yung sinasabing flood control. Di ba? Hindi naman niya binida yun eh. Talaga to si Manang Shobe. Lob-lob niyo si Bangag dyan, sabi ng ganun. Kamusta yung Cavite ngayon? Di ba baha din? Alam nyo naman isisi nyo sa kay Barsaga. Okay mga kapatid, eto na po ang next. Maganda to si Edo Manzano. Magandang araw po sa mga yumaman sa flood control. Sana dry kayo. Komportable at enjoy na enjoy sa perang hindi naman sa inyo. Alam nyo naman, nakaw-nakaw, di ba? No? Sana, ito na, muling nagpatutsada ang veteranong aktor na si Edo Manzano sa mga umano'y yumayaman sa flood control project habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang lugar. Sa kanyang social media po, sinabi ni Manzano, magandang araw po sa mga yumayaman sa flood control. Sana dry kayo, komportable at enjoy na enjoy sa perang hindi naman sa inyo. Kami na po ang bahalang lumangoy. Kami na ang bahalang lumangoy. No? Kalakip nito ang satirical image ni Manzano na nakalubog sa baha habang may hawak na mikropono at payong na may nakasulat na flood patrol. Galing Nakalagay naman sa larawan, magandang araw po, ang ganda po ng panahon ng ilang politiko nating habang ang iba ay lumalangoy sa baha. Ben Lubog, nagbabalita. Ben Lubog, Okay, next na po tayo mga kapatid. Eto na eto magandang to. Sana masaya na yung ayaw sa Dolomite Beach. Ito ang reaksyon ni Public Health Reform Advocate Doc Richard Mata sa mga kumakalat na larawang nagpapakita ng dagat ng basura na lumutang at naipon sa bahagi ng reclaim area sa Parañaque at Manila Bay matapos ang malalakas na pag-ulan at pagbaha. Sa kanyang social media post, sinabi ni Doc Mata, sana masaya yung mga nasa Dolomite Beach, yung mga may ayaw sa Dolomite Beach. Bumalik na ang mga basura hanggang kalsada. Ang pahayag ni Mata ay tila patama sa mga bumabatiko sa Manila Bay Dolomite Beach project ng Duterte administration habang muling naging sentro ng usapan ang mga problema sa basura matapos ang sunod-sunod na malakas na pagbaha ng ulan. Alam nyo naman mga kapatid, di ba? Ang ginagawa po kasi nila lagi nilang sinisisi itong Dolomite Beach. Sabi nga nila cancerous daw yung Dolomite, no? Kapag daw nilang hap yun. Sino ba namang ang tangang maglalanghap ng Dolomite na kapira-piraso at naging beach, di ba? No? Sino ba naman tangang lalanghap no? Cancerous daw, cancerous. Ngayon, ang tanong ko lang yung bang mga basura sa kalye, yung mga basura na nakikita natin ngayon, hindi ba cancerous yan? Para sa akin, cancerous yan, mas matindi yan, di ba? Grabe yung cancerous yan, mga kapatid. Grabe. Ito ang may mata pero bulag sa katotohanan. Ano sinasabi nito ni Noli?
Pucha naman, oh. Huwag mo sabihin Marcos ka pa rin, sir, ha? Nagkakanda baha-baha na, ha? Ikaw ang bulag. Gusto yan, di ba? Ayan ang... Para sa akin, ano, mga kapatid, no hate dito kay Noli, sir. Alam nyo, kapag nagkakaganito ng ating bansa, tapos bulag ka pa rin at tanga-tangahan ka pa rin, ito yung aking opinion lamang, ano? Wag ka na lang mag-post o mag-comment kung ang layunin mo mang-hate sa mga Duterte. Para kasi ang tanga mo naman nito no? Ito ang may mata pero bulag sa katotohanan. Naalala ko noon kasi ang Dolomite Beach, dati hong basurahan yan, hindi ata alam ni Nolo yan. Kaya ano na, lumagpas na tayo dyan, mga kapatid. Ito na si Edu Manzano again. Grabe, no? Flood Patrol. Forget Flood Patrol, na. Muling nagpasaring ang veteranong aktor na si Edu Manzano kaugnay ng problema sa baha at ang flood control project sa bansa. Kasabay ng patuloy na tag-ulan sa kanyang social media post, sinabi ni Manzano, tag-ulan na naman. Forget flood control. Pag-ispido na lang tayo. Speedo na lang tayo. Na bilyon-bilyon na ang ginastos pero baha pa rin. Paboritong pabirong idinagdag ni Manzano na tila ang bagong flood control program ay ikaw ang lalangoy. Kalakip ang larawan na kung saan makikita siyang naka-speedo. Speedo pala tawag doon at nakakapit sa poste habang baha ang paligid. At hindi to, mga kapatid, ano? Sobrang yabang ni Boying. Ganon. Tingnan natin, mga kapatid, sa kanyang ex Twitter, no? Ibinahagi ni Attorney Ferdy Topacio ang umano'y obserbasyon ng kanyang kaibigang psychologist tungkol sa asal ng ombudsman. Sobrang yabang ni Boying Rimulya. My psychologist friend says he might be overcompensating for something, maybe a body part that no longer gets hard. Wala pang tugon si Ombudsman Boying kaugnay ng naturang pahayag. Ano bang may ibig sabihin nun? Siguro baka may sinasabi rito, may sakit na si Boying, ano? Ang kanyang utak ang diferensya. Okay, dumako na tayo sa iba pang balita, mga kapatid. Dagat ng basura sa Parañaque bumungad matapos ang malakas na ulan. Aray ko, grabe ho yung bagyo ngayon. Ewan ko ba, alam nyo, kahit na sinasabi ho nila na, na mag-impeachment na lang, unahin yung impeachment. Alam nyo, yung Panginoon na ho kasi ang gumagawa ng paraan para po ipakita sa atin na dapat yung flood control lang unahin. Diba? Grabe ho. Ewan ko ba sa mga to. Mistulang dagat ng basura ang isang bahagi ng reclaim area sa Parañaque malapit sa LRT1 Redemptoris Asiana Station. May ganun na pala. RAS. Okay? Matapos maipon ang napakaraming basura sa lugar, makikita sa mga larawang kumakalat nitong Lunes, August 10, ang makapal na kumpol ng basura na halos tumakip sa ibabaw ng tubig. Grabe. Hindi pa nakakahiya to? Sinabi sa atin, 5,500 flood control. Ano ba sabi ni Manang Claire? At least hindi na daw hanggang bewang ang baha. Kasi puro basura na pala. Ewan ko ba dyan? Ayon sa nagbahagi ng mga larawang ito, ang bumungad matapos ang malakas na buhos ng ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Parañaque. Ang insidente ay kasunod ng ilang araw ng malakas na pag-ulan na dulot ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Alam nyo, siguro mga isang baha pa, 2, 3, 4, 5, naku, yari na sila dyan. Dahil nga 8 na lang ang nanonood sa atin, shoutout po sa 8 baka ako pa din, mga kapamilya ko pa dyan yung ibang nanonood dyan. Mag-like na lang po kayo, malaking bagay na yan kasi medyo hinihilo natin ang ating channel. Okay, next na po tayo, mga kapatid. Eto na, DOH Secretary na aksidenteng nasiko, CFL Lisa, nagbitiw. Ang kulit, biglang nagbitiw no? Naalala nyo ba yun yung nasagi sa tiyan, no? Nagbitaw bilang Health Secretary si Dr. Jose Brix, no?
Ang kalihim ng kamakailan ay naging viral matapos aksidenteng masiko sa ulo si First Lady Araneta Marcos sa isang event. Ay, grabe ah. Ayon kay Palace President Officer Claire Castro, kusang nag-resign si Pujalte dahil sa kanyang kalusugan. Kalusugan ba talaga o nagalit si Madam? No? Binunggo nagkataon lang ba? Ang pagbibitiw ay dumating ilang linggo lamang matapos siyang italaga noong Hulyo. Grabe, nawala agad noong Hulyo lang pala. At kasunod ng mga reklamong inihain laban sa kanya, kabilang ang umano'y pagsusugal sa kasino. Hiwalay na reklamo at sa ombudsman kaugnay ng procurement ng tuberculosis medicines. Itinanggi ni Pujalte ang casino allegation at tinawag itong demolition job. Wow! Huyo! Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim. Bagong kalihim Okay, next na po tayo mga kapatid. Ito na ang sabi lang sa akin ng Pangulo. Pinalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak. At ang kanyang anak na si Sandro ay hindi magsisinungaling. Minsan kasi kapag sino pa nagsasabi na hindi ako nagsisinungaling, no? Yung pa yung sinungaling. Alam mo naman magsabi kayo ng totoo sinungaling nga. Base lang yan sa aking opinion. Nanindigan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon ng kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos hinggil sa umano'y mga kondisyong hiningi ng Duterte administrasyong kapalit ng suporta noong 2022 election. Ayon kay Palace President Officer Yusek Claire Castro Manang Claire, sinabi sa kanya mismo ng Pangulo, ang sabi lang sa akin, si BBM daw nagsabi, he has raised his kids well and his son, Congress Sandro, will not lie. Nauna nang sinabi ni Sandro na kabilang umano sa mga kondisyon inilatag ng pagkakaroon ng impluwensya sa pagpili ng Executive Secretary, House Speaker at Senate President. Hindi naman pinangalanan ni Sandro ang personalidad na sinasabing naglatag ng mga kondisyon. Wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam lang namin siguro ay kailan makukulong yung mga magnanakaw. Di ba, no? Palike po mga kapatid sa mga dadaan lang dyan. Palike na po mga kapatid. Ito na, Dizon inilahad ang numero unong kalaban ng inilagay nilang asfalto, tubig. Gagi ang puto. Ewan ko ba dito? Basahin natin ipinaliwanag ng DPWH Secretary Vince Dizon na naipong tubig ulan ang dahilan umano ng pagkasira ng asfalto at pagbitiw ng mga pothole sa bahagi ng EDSA Buendia na sakop ng EDSA Rehabilitation. Hindi nyo ba alam na umuulan? Hindi nyo ba alam na someday uulan? Natural tubig. Ba't asfalto nilagay nyo? Yun lang, no? Aniya, napagkasunduan na kailangan buksan yung mga barrier para yung tubig magdidrain dahil ang number 1 na kalaban ng asfalto ay tubig. Alam niyo namang tag-ulan, sir naman, asfalto, kalaban, tubig. Bakit asfalto nilagay nyo? Ayun naman, lumabas ang paliwanag matapos mapansin ang mga pothole ba tama, sa isang bahagi ng EDSA kasunod ng malakas na tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan nitong mga nakaraang araw. Ang naturang bahagi ay kabilang sa EDSA Rehabilitation Project kung saan kamakailan lamang natapos ang unang yugto ng roadworks. Buwaya ang kalaban, hindi tubig. Kayo naman mga sir. Nakakatawa talaga itong si Dizon. Okay mga kapatid, eto na. Ortega nangangailangan umano ng 70 million para ayusin ang drainage sa kanyang distrito. King ina, daldal kayo ng daldal, atake kayo ng atake ng Duterte. Tapos may problema pala sa lugar nyo. Paldo na naman yan, mamin, kung sakasakali, no? Okay, ipinaliwanag ni La Union Representative Paulo Ortega na tinatayang 70 million ang kailangan para sa drainage improvement sa lugar sa harap ng Robinson Place sa San Fernando na nakaranas ng pagbaha bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan.
Banat kayo ng banat sa Duterte, ha? Davao City, ha? May problema pala sa lugar nyo, ha? Ayon kay Ortega, ay hindi flood control project ang naturang lugar, ha? Dahil, talaga? Dahil bahagi ito ng itinuturing na ikalawang Central Business District ng lungsod. Kailangan natin i-fact check, hindi po flood control project yung area na yon kasi parang second Central Business District po yan ng aming city. Paliwanag niya, iginiit din ng babatas na walang nasira o pumalyang flood control project sa kanyang distrito at lahat umano ng mga ito ay gumawa ayon sa layunin. Ang bangis mo, ha? Ay, ito na mga kapatid, kapansin-pansin ang mabilis na hupa ang tubig baha. Ang tamis talaga ni Manang Claire na ipinupunto ni Palace President Officer Claire Castro ang anyay mabilis na paghupa ng baha sa isang lugar matapos ang matinding pag-ulan nitong weekend. Kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog. Pahayag ni Claire Castro sa Malacanang press briefing nitong Lunes, August 10. Ayon kay Castro, epekto rin aniya ito ng kampanya ng pamahalaang kontrabaha. Ang galing, ha? Ang pahayag ay kasunod ng malawakang pagbaha na nakaranas sa Metro Manila at iba pang bahagi ng lungsod dahil sa sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Tingnan natin ang mga susunod na episode, no? Kung hanggang saan itong matitinding mga pahayag po ni Manang Claire. Okay mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang muna tayo. Pinapractice pa po natin itong channel na to kung masusurvive pa natin at marirevive pa natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung trip nyo na may kasamang reaction video, palike and subscribe and break it down, yo. Nasaan na yung outro natin? Anong inatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Ito Opo. si Paulo Ortega na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging isdagat. Pwedeng gawin sa turismo yun, ha? Beach. Grabe. Diba? La Union Beach. Machakit. Ortega Beach Resort. Oh, yan. Si Ortega. Disgrasya. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo eh. Oh, di ba? Oh, di ba ibinalik nyo yung mga Tagalaon yun? Binalik nyo, binoto nyo ulit eh. Oh. Kaya wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Oh, real talk. Alam ko magagalit kayo sa akin, pero yun talaga po eh. Wala akong nakikitang ibang dahilan eh. Huwag niyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Baka walang kalaban nga, Tony. Sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga eh, ha? Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Siyempre, tayo eh, pinaglululukin itong mga KMU na to eh. Ay, naku. Kamoting may ulalo. Ayan. Bumili ako kamote kahapon. Ano ba? Wala namang ulalo. Wala. Maayos naman. Ay, maigi naman. Opo. Siyempre, confidential fund, di alias nga. Ayan. Pambihira. That's Alam niyo, natural. ako nagtataka ako sa style na to. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Ang tagal-tagal ko nang alam sa gobyerno, ang confidential fund, yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo taong bayan. Huwag kayong makikinig sa mga dyan, mga kasama. Huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw na gustong ilihis yung atensyon dito sa impeachment. Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. Ang liquidation, sasabit mo yung alias. Huwag sasabihin nila, yung may pirma daw. Alias din ba yun? Siyempre may pirma. Ito totoong tao yun. Magtaka kayo kung walang pirma. Puro
propaganda, puro kasinungalingan ang gusto ng paniwalaan natin eh. Kayo po ba walang alias? Kayo Oo. po ba? Hindi siya. Wala po ba siyang alias? Sino? Si Ortega. Meron. Oh, Ah, di ba? alias Aquaman. Yan, oh. Waterman. Waterman. Ayan na. Oh, di ba? Waterman, ano yun ha? Yun yung fountain pen na mamahalin ha? Waterman. Waterman Yun ang talaga. Fountain pen na mamahalin. Oh. Mhm. Ibig sabihin nga, talagang alias po yan. Opo. Magkaliwanagan po tayo, ito yung mga kasinungalingan na paulit-ulit natin na naririnig mula sa prosekusyon. Number one, masama yung alias. Confidential nga. Pag-iingat yun. Number Yan, two, pag-iingat. pag sinabi ng auditor, unusual at kulang ang papeles, final na yon. Hindi pa po final yon. Pwede pa yung mag-MR, pwede pa yung pumunta sa komisyon, pwede pa kayong pumunta sa korte. Kasinungalingan eh. Ito, may isa na namang kasinungalingan. Pinatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Oh. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganon po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Oh. Ang meron lang yan mga yan, hearing aid. Oh. Ayan. Ganun po talaga hearing. May papakita ka mga papeles. Oh, Ebidensya. totoo ba ito? Hindi. Libo-libo. Oh. Gusto mo sabihin ng kabila, sige, okay na yan. Yung binigay mo papeles. Oh. Sira ulo yung abogadong gagawa nun. Walang isip yun. Oo. Sa mga walang isip lang yun. Baka si Larry ka doon, pwedeng gawin yun. Pero yung talagang maayos, Oh my God. hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo ko. Oh, ito. Papeles. Aminin mo na genuine yan. Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, bakit KMU ko ka gagawin talaga. yan? Ah. Kasi depensa. Paano ko madidepensahan kung lahat papayag ka sa sasabihin ng prosekusyon? Siyempre, titignan mo yan. I-check mo yan. Ano ba ito? O, di ba? At it takes time. It's take time. It's take time. It takes time. Hindi nila alam, wala naman trial experience. Yung chopper case ni FG, yung stipulation namin ng documents, Okay. 3 araw, umaga at hapon sa Sandigan Bayan, sa dami. Ito, 8,000 documents. Gusto mo? 2 oras mag-stipulate? Ano ka? Hindi kasi attorney, meron yata 3,000 eh. Sa isang tingin lang, nabasa lahat eh. Ay, 4,000 pages yun. 4,000. Yung Pangulo. Ayan. Isang araw, nabasa niya, oy, happy 2,000 live Ay, viewers. thank you Maraming salamat po." guys. Yan, thank you. Wala kayong alam sa trial. Ganun po talaga ang proseso. Ayan. Bago ko aminin, titignan ko muna. Kung libo yan, titignan ko isa-isa yan. Otherwise, hindi ko ginagawa ang trabaho ko bilang defense counsel. Ayun. Opo. Trabahong 33 years na tamad. po akong abogado. Ang dami-dami ko na hinawakang kaso. Bago paulit-ulit sasabihin ito mga ulalo, wala naman na panalong kaso yan eh. Oh. Eto gawin natin ha. Punta kayo sa opisina. Bibigyan ko kayo ng listahan ng napanalo kong kaso. Ayan. Pero, sasalpak ko sa mukha nyo. Huwag yun ang patulan, attorney yan. Inggit lang yun sa'yo. Ay, hindi naman. Ididikit ko ng mighty band sa mukha nila. Inggit lang yun sa'yo. Yung mga taong naiinggit, ganyan magsalita eh. Na nakakatawa, pahulit-ulit eh. Parang hindi marunong mag-google. Buti pa si Dan Fernandez, marunong mag-google kahit paano. Di ba? At saka aminado, hindi sinungaling. Yan. Okay? Kaya ngayon na sinasabi ko eh, puro kasinungalingan, puro propaganda. O katulad nitong si Matibag. Akala mo kung ano na yung ginawa ni Representative Leandro Levises sa kanang nanay niya, si Senator Loren Legarda. Pinress release pa, I confirm that they have left the country. Ano ngayon? Di ba? Nakalagay sa Nagpaalam naman konstitusyon. eh, di ba? Hindi kailangang magpaalam. Oh, Wala silang yun. pakialam. Ayun. Kasi
nasa konstitusyon, abogado naman si Matibag. Correct. Eh syempre, Bendalo nga, wala ka na maasahan dito. Kay abogado, kay hindi. Talagang wala silang sinusunod kundi opinion nila at saka yung utos ng kanilang amo. Oo. Kasi mga trained dogs eh. Oo. Pero hindi dapat mamayani ang Bendalo. Mga kaibigan, hindi Oo. dapat. Kita mo, nakalagay sa konstitusyon na may right to travel. Okay. Ang right to travel, syempre, hindi naman absolute. Wala namang karapatang absolute. Opo. Pero yan ay marirestrict mo lang kung number one, may hold departure order na inisyu ng korte. Yan. Aha. Number two, kung may warrant of arrest ka, nagpiansa ka. In which case, tuwing babiyahe ka sa abroad, papaalam ka sa korte. Sa korte! Every Hindi time. sa NBI. Walang pakialam ng Okay. NBI dyan. Sinabi na yan ng Supreme Court in the landmark case of Arroyo versus Secretary of Justice. Yan ang petitioner dyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nag-issue ng hold departure order yung Secretary of Justice, pangalan nito, si De Lima. Oo. Oo. Kalimutan mo na yung Sabi favorite ng mo. Supreme Court, sobrang ganda. Pag naaalala ko yung mukha, nakakalimutan ko yung pangalan eh. Oo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang mga executive departments hindi pwede mag-issue ng HDO. Ano lamang, yung hukuman lamang. Ayun. Nag-agree yung Supreme Court doon sa petitioner kay Mrs. Arroyo kasi nga malakas daw ang sex appeal ng abogado ni Mrs. Arroyo. Yun lang. Sa harap ng Korte Yun Suprema. lang. Natay laban dun. Ang gandang lalaki ng abogado. Wow! Sabi nila. Yun lang. Sabi nila, wow, yummy. Yummy, yummy. Ba yan? Allah. Merebestes. So, wala pong problema yan. No big deal. Ayun. Pinalalabas nila parang tumatakas. Oo nga. Bago sasabihin pa ni Boying Remulla, baka gusto nilang umuwi ng nakaposas. Bakit mo papauwi ng nakaposas? Bakit? Mr. Matibag, wala pong kaso. Walang hold departure order. Wala ni ano. Kaya yung right to travel nila, hindi nyo pwedeng sitahin. Papansin ka eh. Tama na, ang dami ng butong hinahagi sa'yo nung amo mo sa Malacanang. Oo. Ang dami-dami mo nang natikmang buto eh. Buto! Buto! Ayan. Baka magkamali. Puta eh. Ayan. Diba? Tapos si Boying, grabing sobrang yabang. Alam mo, may kaibigan ako, psychologist, best Aha. friend ko. Opo. Sabi niya, pag ganun daw kayabang, nag-overcompensate. Oh. May kino-compensate siyang kakulangan. Ayun. Baka meron daw parting katawan na hindi na tumitigas. Aray ko. Hindi, muscle! Muscle! Baka hindi na tumitigas yung muscle. Kaya, dinadaan na lamang sa yabang. Ayan. Oo, ganun daw yun yung psychology noon eh.